Si Rodante Dizon Marcoleta ay ipinanganak noong July 29, 1953. Siya ay isang Filipino television host, abogado, at politiko na nagsilbi bilang senador ng Pilipinas mula 2025. Siya rin ang kauna-unang halal na senador sa Pilipinas na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pinanganak si Rodante Dizon Marcoleta sa Paniki, Tarlac. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka at siya ang ikalawa sa 9 na magkakapatid. Sa larangan naman ng edukasyon, nakapagtapos siya ng Master's Degree in Business Administration sa University of the East at kumuha rin ng Doctorate in Public Administration sa University of the Philippines, Diliman noong 2020. Bukod pa rito, nakatapos din siya ng isang Developmental Leadership Program sa Harvard Kennedy School. Tawagin natin itong The Marcoleta Record. Noong September taong 2014, iniulat ng Commission on Audit o COA na si Rodante Marcoleta ay umano'y nag-channel ng 15 million pesos of pork barrel funds papunta sa mga dubious na NGOs noong siya ay kongresista pa bilang kinatawan ng alagad party list. Ang isyong ito ay bahagi ng mas malawak na pork barrel scam na iniuugnay kay Janet Lim Napoles. At noong taong 2016, isinama muli ng COA si Marcoleta sa listahan ng mga mababatas na ang pork barrel funds mula taong 2007 hanggang taong 2009 ay napunta rin sa mga dubious NGOs. Sa parehong taon, sa ilalim ng 17th Congress, siya ay nahalal bilang party list representative ng Social Amelioration and Genuine Intervention on Poverty na mas kilala sa tawag na SAGIP. Nakilala rin si Marcoleta bilang nagtulak ng panukala na bawasan ang budget ng Commission on Human Rights o CHR hanggang 1,000 pesos na lang, isang hakbang na umano at umani na matitinding batikos mula sa iba't ibang sektor. Sa kabila ng mga kontrobersya, isa rin siya sa principal authors ng isang mahalagang batas, ang Magna Carta of the Poor, na niligdaan bilang batas ni Pangulong Rodrigo Duterte noong April 2019. At noong April 2021, kasagsagan ng COVID-19 pandemic, si Marcoleta at si Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ay naglunsad ng tinatawag na Ivermectin Fund 3, isang programang namamahagi ng anti-parasitic drug na ivermectin, kahit na may babala ang World Health Organization na wala pang sapat na ebidensya na epektibo ito laban sa COVID-19. Isa rin si Rodante Marcoleta sa pinaka-vocal na kritiko ng ABS-CBN. Siya ay kabilang sa 70 kongresista na bumoto para tuluyang i-deny ang renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Isang desisyon na nagresulta sa pagkawala ng prangkisa ng isa sa pinakamalaking media networks sa bansa. Siya rin ang itinuturing na may malaking papel sa pagkansela ng landmark partnership deal sa pagitan ng ABS-CBN at TV5. Noong September 18, 2024, si Marcoleta ay tinanggal bilang Vice Chairperson at practical bilang miyembro na rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Isang linggo matapos nito, noong September 25, siya ay unanimously inalis mula sa 5 committee: Constitutional Amendments Committee, Public Accounts Committee, Energy Committee, Justice Committee, at Commission on Appointments. Bagamat walang opisyal na paliwanag noon, ang kanyang pagtanggal sa mga komite ay nangyari matapos siyang kumontra sa mga investigasyon ng House Committees tungkol sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ang mga pangyayaring ito ay ilan lamang sa mga kontrobersyang bumuo sa public image ni Rodante Marcoleta, mula sa media shutdown hanggang sa politika sa Kongreso at hanggang sa mga desisyong ginawa noong panahon ng pandemya. Pero mula nang siya ay mahalal bilang senador, mas lalo pang naging aktibo at mas maigting ang mga posisyon ni Rodante Marcoleta sa iba't ibang issue. Mas madalas na siya kumukontra sa mga panukala at sa ilang kapwa-senador. Katulad na nga nitong nangyari sa Senado na parang pinoproteksyonan ni Marcoleta ang mga diskayas. May mga senador tulad ni Panfilo Lacson na nagsabing parang pinagtataguyod ni Marcoleta ang mga diskayas
at sinusubukan silang ilapit sa witness protection kahit na hindi pa klaro ang testimonya at kahit may mga tanong tungkol sa kredibilidad nila. Para humaibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala, ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. sandali lang. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagda. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ay yun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the witness protection program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. E paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya? Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga. Because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Sa isang hearing sa Senado, sinabi ni Senator Marcoleta na wala talagang West Philippine Sea at ito ay tila isang creation lang ng Pilipinas. Ayon sa kanya, hindi ito malinaw na nakikita sa mapa. At siguro mas importante na intindihin natin ang Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Pero ang pahayag na ito ay umani ng matinding reaksyon mula sa iba pang mambabatas at eksperto. Ayon sa mga kritiko, mali ito dahil ang West Philippine Sea ay opisyal na term na ginamit sa mga batas at mapa ng Pilipinas para tukuyin ang parte ng South China Sea na sakop ng ating EEZ. At hindi ito basta likha lamang. Oo naman yun eh. Because China was unable to prove by historic rights na talagang nasakop niya through the Nine Dash Line. Pero maliban doon, walang ginawa yung arbitral award eh. The arbitral tribunal did not adjudicate yung pamumosisyon nila sa mga features. Hindi naman niya sinabi, China, umalis ka na dyan sa mga inoccupy mong features. Meron ba siya sinabing gano'n? Wala po. And China continues to occupy those features. Meron din tayo. Meron din ang Vietnam. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. This is the whole point, Mr. President. Opo. Ang tingin ko kasi, nabanggit din niya eh. Parang ginagawa niya, ang dinadahilan niya, hanggat walang mapa, hanggat walang coordinates daw, yung West Philippine Sea, hindi daw natin pag-aari ito at hindi natin pwedeng ipaglaban bale. Parang ganun yung pinupunto niya. Which is completely wrong. Okay? Maling-mali po yun. Kaya hindi yan kailangan actually eh. No? Ang isa pang punto, ang issue naman kasi kung may karapatan tayo sa West Philippine Sea, di ba? Doon sa ating exclusive economic zone. Na malinaw na po. Economic zone, ang basehan niyan ng pag-aari diyan ay ang batas, international law, no? Ayon dun sa batas na 'yon, lalo na sa UNCLOS kung saan siyang klinaro, kung ano yung EEZ, paano siyang mapapasayo. Ang basehan lang ay yung katubigan na nasa loob ng 200 nautical miles mula sa baselines mo.
So, all you need to do is, para malaman mo kung alin ang sa'yo, tignan mo lang kung gaano siya kalayo dun sa baselines. Kung pasok yan dun sa loob ng 200 nautical miles, di ibig sabihin sa'yo yan. So, yun lang ang EEZ kailangan mo para masabi na yung EEZ at kahit anong mang likas yamang dagat na sa loob nun, sa atin. No? So, hindi mo na kailangan yung coordinate points pa, no? Para malaman mo kung sa'yo yung EEZ. Isa pang sinasabi ni Marcoleta, wala daw itong West Philippine Sea. Parang sinasabi niya wala tayong EEZ. No? Yun parang para sa akin, parang willful ignorance na yun. No? Kasi PD 1599, issued by President Marcos Sr. in 1978, no? Already established the EEZ back then. No? Yung po kasing EEZ, kumbaga, ginawa yan, na-create yan ng mga developing countries noong 1970s. Ito ang pahayag ni Atty. J. Batong Bakal, isang kilalang Filipino lawyer, academic at expert sa maritime law. Siya ay kasalukuyang nagsisilbi bilang Executive Associate Dean ng University of the Philippines College of Law. Sa usapin ng West Philippine Sea at South China Sea, si Atty. Batong Bakal ay itinuturing na isa sa mga pangunahing boses at otoridad sa bansa. Madalas siyang nagbibigay ng expert analysis tungkol sa soberanya ng Pilipinas at sa ating maritime jurisdictions, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa karapatan ng bansa sa dagat at teritoryo nito. Sa isa na namang pagdinig sa Committee on National Defense on Commission on Appointments, may isa na namang pasabog na binitawan si Senador Rodante Marcoleta regarding the West Philippine Sea at ang Kalayaan Island Group. Ating pakinggan. Mr. Chairman, itong apat na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEZ. Wala po sila sakop ng EEZ. Alam po ba ninyo yung ating KIG na binubuo ng apat na features ay wala po sa sakop ng ating exclusive economic zone? Kasi nga po yung KIG lies outside our EEZ. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. Ito naman ang pahayag ni Senator Ping Lacson na naroroon din sa pagdinig na iyon. Yung Spratlys Island, di ba si Tomas Cloma yung naka-discover nito? Tapos inoccupy niya. And this was formalized by the former president, the late President Marcos Sr., by way of a presidential decree, 1978, 1596, no? Na kasi tinurn over na ni Tomas Cloma yung ownership sa Philippine government. No? Although, ang nag-govern pa rin yung international law, di ba? This was made formal by the arbitral ruling. Di ba? So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality o Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Sa dami ng isyong kinasasangkutan ni Senator Rodante Marcoleta, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Ano ba talaga ang papel na ginagampanan niya? Siya ba ay natural na kontra sa gobyerno? At kahit sa sarili niyang mga kasamahan? Idealistic ba siya na talagang naninindigan sa sarili niyang bersyon ng tama? O bossy lang? Yung tipong mas mahalaga na siya ang nasunod kaysa malinaw na solusyon. At ang mas malaking tanong pa, naiintindihan ba talaga niya ang mga issue?
O mas gusto lang niyang magmukhang siya ang may alam? Siya ang dapat paniwalaan kahit magulo na ang usapan? Ang malinaw, sa bawat hearing at bawat debate, hindi lang posisyon ang sinusukat, pati paraan ng pamumuno. Dahil sa dulo, hindi sapat ang malakas ang boses, matigas ang tindig. Ang mahalaga, malinaw ba ang direksyon at para kanino ba talaga ang laban? Ikaw, anong tingin mo? Prinsipyo ba ang pinanghahawakan niya o ego lang?